Hi guys, magandang araw. Ito nga tumagang umaga ay gumagayak na nga kami dahil kami ay aalis. Ito nga yung pangalawang araw namin dito sa Quezon Province guys. Pero ngayong araw pa lang kami pupunta sa lupa namin. Pag-usap-usapan namin na pupunta na nga kami ngayon sa bundok, doon sa lupa namin na nabili last year dahil gagawa nga kami ng kubo. Naglalakad na pala kami papunta sa labasan kung saan hinihintay na kami ng aking asawa. Marami nga pala kami ang pupunta ngayon, kasama ko ang aking biyana na babae, biyana na lalaki at saka si Tito. Kasama ko din pala yung dalawa kong anak na to. Bago nga kami didiretso sa bundok guys, duman muna pala kami dito sa palengke ng Katanawan, Quezon Province. Banggit nga kasi ni mama kanina bago kami umalis na mayroon nga kaming magugulay na langka doon sa bundok. Kaya ang sabi ko, dadaan nga ako ng palengke para bumili nga ng panggata. Pagkatapos nga namin bumili guys, ay ito na nga at on the way na pala kami papunta doon sa bundok. Ganda pa nga ang kalsada dito dahil highway pa ito. Tapos pagdating nga dito sa lupa na papasok sa amin ay ganito na nga pala ang daan. Ayan, rough road. Pero dahil susubukan ng asawa ko tong si Amara, dumiretso kami papasok sa loob. Tingnan nga daw ng asawa ko kung hanggang saan ang kaya ni Amara. Ayan, ugtol-ugtol nga kami pag pumapasok dahil nga ang kalsada ay rough road, maraming bato-bato. Meron ang kalsada pero hindi pa simentado. Huwag kayong mag-alala dahil pag ako naging mayor dito o kapitan dito, ipapaayos ko talaga ito ng bonggang-bongga. Charis! Pwede naman sanang ipasok ang sasakyan dito sa kalsada na to dahil tuyong-tuyo nga naman ang daan, ang mahirap lang ay pag umulan. Kaya hanggang dito lang muna si Amara sa gitna ng pinakakalsada papunta dun sa lupa namin. Sabi ko ay dito na nga lang baka mahirapan siyang ilabas mamaya pag umulan. Maputi kasi ang kalsada guys pag umulan. Kaya ito, lalakarin na nga lang namin doon papunta sa lupa. Sanay na sanay naman kami sa lakaran. Iwan ko nga lang itong dalawang anak ko. Baka sa katagalan ay masasanay din sila. Mga bata pa kasi sila noon nung nandito kami sa Quezon Province. O na nga sila sa Manila, lumaki at nagkabinata. Ako naman, maninibago ako siguro ngayon dahil sa tagal din naman ng panahon o buwan bago kami makakauwi dito. Sasanay din ako siguro pag matagal-tagal na. Ay nako, ganun din ang asawa ko. Pasabak nga din sa lakaran ang biyanan kong lalaki dahil may edad na nga. Pero kayang-kaya pa naman niya. Ayan na nga at naglalakad din sumusunod-sunod sa amin. Nauna nga pala sa amin ang biyanan kong babae at yung asawa niya si Tito. At yung anak kong panganay, sumakay na sila sa tricycle. Tapos nung naglalakad na nga kami papunta dito, inabutan namin sila dito, hinintay yata kami. Kaya ito, sabay-sabay na kaming pupunta o naglalakad papasok sa lupa namin. Kung mapapansin nyo, kanya-kanya kaming daladala o bit-bit ng aming mga daladala dahil wala pa nga kasing kubo doon. Ito nga ang pinunta namin ngayon dahil gagawa nga kami ng kubo para samantalang may tutuluyan pag pupunta kami dito. Siyempre, pag pupunta kami dito na may kubo na, wala na kami dadalhin kundi mga lulutuin na lang. Ang gagawin nga pala naming kubo ngayon ay meron ng nakatayo na haligi at saka lalagyan ng bubong. Kaya pagdating namin ay ganito nga pala ang itsura ng kubo na gagawin ngayon. Meron na nga ang haligi, tapos yung lagayan ng bubong sa ibabaw. Ang problema na lang o ang gagawin na lang dyan ay lalagyan ng bubong, dingding at saka sahig. Dating nga pala namin dyan guys ay nagtuka-tuka nga kami ng mga gawain. Bago nga kami kumuha ng langka dito o sumungkit ng anak ko, ang biyanan kong babae at saka yung asawa niya ay sila yung nangunguha ng dahon ng anahaw. Yung asawa ko naman yun yung nag-aano ng kawayan para gagawin ng pangbubong. Ito na nga at inutusan ko yung anak ko na siya nang sumungkit ng bunga ng langka na gugulayin namin ngayon. Tawang-tawa pa nga ako dyan dahil takot na takot nga ito sa langgam. Charis. Sakit naman talaga kasi mga gagat itong klaseng langgam na to na malalaki. Iwan ko kanong tawag dito. Ito na nga guys, sa wakas ay napitas na nga din namin ang langka naming kugulayin. Siyempre dahil bano tayo, charis. Sabi ko sa anak ko ay pipicturean nga niya ako dito sa langka na pinitas namin. Habang naglalakad nga kami dyan ay tinuturo ko nga sa anak ko tong nyug-nyugan dahil hindi nga niya kilala. Ang sabi ko nga sa kanya, ang talbos niyan pag mayroon talbos ay ginugulay at masarap nga din. O diba, libre ang aming ulam ngayong tanghalian. Langka nga, pinitas lang dito sa bakuran. Ang isasahog nga lang pala namin dyan sa langka na yan guys ay sardinas. Tapos, bago ko nga binalatan ang langka na yan ay nanguha nga muna ako ng kahoy na panggatong namin. Hindi nga kasi kami nakadala ng kalan at saka uling. Ang naisipan na lang namin ay syempre kahoy. Ito na nga guys, sinisimulan ko na ang balatan ang langka para mapalambot na nga. Sabi ko nga kasi, kailangan palambutin na to para bago man lang dumating ng alas 12 ay kakain na kami. Alam nyo naman, medyo matagal-tagal lagayin ng langka.
Ito na nga, ang biyanan kong lalaki at saka yung asawa ko guys, yung inaasikaso nila yung kawayan nga na pang lagay dyan sa bubungan para pang sa anahaw. Tapos, naisipan ko na nga munang magsalang ng sinaing. Unahin nga muna ang pagsaing bago ko palalambutin yung langka. So guys, dahil medyo mahangin nga dito sa nilulutuan namin, ang ginawa ko nga dyan ay pinaglalagyan ko ng kayakas. Para nga hindi masyado mahangin dahil nililipad talaga yung apoy. Guys, ito na pala yung langka na binalatan ko. Ayan, nagayat-gayat na rin o na slice-slice. At ayun na nga, sinisimula na ng asawa ko ikabit ang kawayan na niyas-yas nila kanina guys. Dahil nga dyan iipitin ang anahaw na bubong na gagawin nila. Hindi ko na nga rin na video ng ibang ganap dyan guys, pero ito na nga at papakita ko sa inyo na luto na pala ang aming ulam na langka. Ayan, sardinas po ang sahog niyan. Sa hindi pa po nakakaalam na ang sardinas ay pwede sahog sa langka, ay naku, try nyo guys, napakasarap. Nagluto pala kayo ng langka na mayroong sardinas, ay lagyan nyo ng luya at saka sili. Ito nga kasing niluto namin ngayon dito ay nakalimutan namin magdala ng luya at saka siling labuyo. Kami ng mga anak ko, asawa ko ay mahilig kami sa maanghang. Pero dahil meron kaming mga kasama na ayaw ng maanghang, hindi na namin nilagyan ng maanghang. Ito na nga at nagsisimula na kaming magsikain dito dahil tanghali na nga. Napakainit nga rin talaga ng panahon kaya habang kumakain ay nagsisilungan nga din sila. Hindi na nga pala kami nagdala ng mga plato dyan guys dahil sabi ko sa paper plate na nga lang kami kakain, sasap na namin ng plastic. Paano? Hanggang dito lang po muna ang video na to. May karugtong po pala ito. Thank you for watching. Bye!